guys, nag-iba na yung kulay niya. Po alam, sana wala naman tama. Tatagas na kasi ang gasket natin, so buti na lang hindi tayo naubusan ng langis. Hindi ko sure kung ba't ganito dumumi siya. So ayan o, sa mga baguhan na magtatanggal ng CVT. So hindi ko napakita, no, tinanggal ko lang to. Yan, so ito mo, so ganyan siya. Yan, sa mga Easy Rider, mga bagong user ng Easy Ride na hindi pa nagbabaklas ng CVT, so pwede nyo mapulot kayo dito. Iba kasi kinakabahan, no? So madali lang naman siya. Ayan, nakaganyan lang yan. Ayan, so lagay nyo tatandaan. So baklasin nyo muna to. 17 yung size nya. Ayan, 17. So nyo lang siya. Tandaan nyo yung washer para di kayo malito kung ano yung posisyon ng washer. Ganun nyo na lang din. Tandaan nyo na lang yan. So yan, 17 lang ang ano nyo, socket. Yan, tandaan nyo lang, tingnan nyo lang siya. Yan, tapos ito medyo mainit. Buksan nyo lang yung bell. So yan, naka-regroup na tayo na bell. Yan, angat nyo dyan. So natatanggal nyo na ito, flat lining. So like yan. So ayan siya, ayan na nagtatagas guys. Ay, nagtatagas siya. Kunti ka na. So wala namang alog. Gawin natin ito. Ay, slider at pulley. Ayan. So yan siya. So ito ang papalitan natin, yung gasket na yan. So yung gasket na yan is gawa-gawa ko lang kasi yan eh. Nung nagpalit tayo ng bearing, no, gearbox bearing. So wala tayong gasket nung time na yun. So ngayon lang tayo nagkaroon ng gasket. So tumagas na siya. So inagapan na natin, no, kaysa masira ulit yung bearing nya. Lalo pa maganda leche-leche kasi possible madamay din yung mga gearings nya. Baka maganda bungi-bungi. So sana nga hindi na bungi. Hindi ko alam ba't ganito kadumi. Ayan. So tatanggalin nyo lang to. Ito, yan. Yan. Ito. Ayan, tapos itong dalawa. Tanggalin nyo yan. Okay. Tapos pwede nyo siyang hilahin. Okay, pakita ko sa inyo. Balikan ko kayo, baklasin lang natin. So tandaan nyo ito guys, ha. Pwede kayo gumawa ng karton, drawing kayo, tapos tusok na ito mga gayahin nyo lang. Mamaya gagawa ko, pero katandaan ko naman. Ipoposisyon ko lang kung saan siya dapat para madali siya i-drawing.
itsura niya. Ingat kayo sa pagpukpok ha. Hindi nyo gamitan na ito. Huwag nyo siyang susukitin ng flat screw ganun. Kasi baka mabungi, baka magkaroon ng sugat yung gilid, hindi nyo na maayos yung hirap. So ayan, tanggal na natin. Moment of truth. Ay dalahan. Mikit na yung mga gasket. Wow. Okay, wala naman siyang tama guys. Check natin yung mga ipin, baka may bungi. So far wala naman. Mga naka easy ride, meron akong ituturo sa inyo na hack. Hindi naman hack, baga na-figure out ko lang talaga dun sa sira nung nakaraan natin na isang sira nitong easy ride. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung possible na sira talaga, na marami sa mga naka easy ride na hindi talaga alam kung ano yung kung saan talaga nanggagaling yun, no? Yan, so ayun yung loob niya. Yan. Okay. So far okay naman, wala namang nangyaring masama. Yan. So sige, update ko kayo mamaya. Linisin lang natin to kung paano natin papalitan yung gasket ito. So yan. So wala na yan, durog na yan. Yan, wala na yan. Palitan natin yan, linisin muna natin. Then sige, balikan ko kayo mamaya. So meron tayong follower, no? Sa ala. Ha? Wala pa. Ha? Ano lang, watcher lang. Wala pa. Tanguan lang. Wala na, tapos na biyahe. Tumal ba? May maintenance muna tayo. Tumagas na kasi to. Tumagas na. Kasi yung gawa ko ng nakaraan na gasket, gawa lang. Yung pagkakang temporary. Eh kesa maubusan ako ng gear oil, lalo na. Ganun mo, buti na po. Ganun mo talaga, ano. Junkie. So yun guys, okay na. Nilinis na natin yung mga gearings niya. Tapos ayan, so nalinis na rin natin yan. So ayan, so kahit parang nawala na yung mga dumi, may mga natira pero at least konti na lang siya, no? Tapos yung sinabi ko kanina guys, yung sinabi ko na sa mga bagong easy ride user, lalo na sa 150N, yung nalagutok, ewan ko kung nararamdaman nyo yun, yung pag na-arangkada kayo may nalagutok sa likod, no? So bukod doon sa swing arm bearing, so kung napalitan nyo ng swing arm bearing tapos may lagutok pa rin, tapos pag nasa humps kayo lumalagutok yung gulong, sa akin nalito talaga ako, no? Hindi ko talaga alam kung saan, no? So napalit ako ng swing arm bearing, no? So ganun pa rin siya, nalagutok pa rin siya. Inalog nyo yung ganto, wala naman siya kalog. Yan, so yung ganyan, wala naman siyang kalog guys. Eto lang yun, yung mga bearing dyan, alin man dyan sa bearing na yan, or yun nandun mismo sa crankcase, no? Check nyo rin yung mga ipin kung may bungi, no? Kung wala namang bungi, palitan nyo na yung mga bearing na yan. Yan, palitan nyo yan, yung pati yung dun sa mismong crankcase, pati dun sa wheel axle, palitan nyo yung bearing na yun. Pag nagpalit kayo, huwag nyo hulaan na baka ito, much better palitan nyo lahat hanggang dun sa yung mga bearing dun sa crankcase, para sure na
wala siyang tama, no? So sa akin yung dito, hindi ko sure kung saan doon yung ano, kasi iniikot ko siya, lahat yan iniikot ko, pati yung sa crankcase nung unang baklas ko nito, smooth naman siya, smooth lahat. So ginawa ko, pinalitan ko lahat kasi bumili na rin ako ng bearing na set, no? So itong tatlo, tas tatlo rin doon, wheel axle, tas dalawang bearing, tas ito tatlo, bali 6 na bearing. No, sa Shopee may mga pili lang kayo ng magandang shop na tsaka magandang brand ng bearing, yung matibay, para ano. Nung kinabit ko siya, solid, nawala talaga, no? So meron na tayong tropang isang naka easy ride, no? Grab rider. So ganun din yung issue niya. Sabi ko sa kanya, palitan niya lang yung mga bearing. Sure ball yun, nandyan din yun kasi parehas na parehas yung sintomas namin nun. So ayun lang guys. Then ito na rin yung gasket na ipapalit natin. So nilagay ko na yung mga tornilyo para hindi ako malito. So hindi na ako nag-drawing, no? So sinakto ko na lang siya at dadaling ko yan ng ganyan, tapos tatandaan ko na lang paano yung siya kakabit. Tapos ito guys, itong gasket na to. Pag magpapalit kayo ng gasket, huwag nyo nalagyan ng liquid gasket to, no? Kung bago naman yung gasket yun, nagpapalit lang tayo ng liquid gasket pag binaklas natin tapos wala tayong pamalit, doon lang tayo maglalagay. Pero tulad yan, meron naman tayong pamalit na gasket, nakabili na tayo, or kung meron na kayong brand new na gasket dyan, huwag nyo lalagyan. Ang lagyan nyo lang, pwede nyo siyang lagyan ng langis or grasa yan, para pag sa susunod na magbubukas ulit kayo, hindi masisira yung gasket, buo nyo pa rin siya makukuha. Okay? Right. So ulit na natin ng ipon. Natin. Diyos ko, babalik na lang, pinahirapan pa ako. Yung dowel pin, no? Huwag nyo kalimutan yung dowel pin dyan, tapos lagyan nyo rin ng langis kasi umihigpit yun. So huwag nakakalimutan yan, dowel pin. Tapos tornillos na tayo, tornillos. Alright. So, ayun guys, natapos na natin. Nakabit na natin yung mga tornilyo. Nakapaglagay na rin tayo ng gear oil. Yan. So, okay na siya. Update ko na lang kayo sa next vlog kung ano ang resulta niya. Tatagas pa ba o hindi na. Yan. So, ganun lang. Ganun lang magpalit ng gasket guys. Yan. Smooth na siya ulit. Kanya pa sa inyong madumi. Ayun, sana may natutunan kayo guys. So another kaalaman na naman, lalo sa mga easy ride user. Like and comment naman po, no? So share nyo na rin para mas marami makapanood ng mga kapwa natin, mga riders, no? So ayun lang. Thank you guys. Peace.